Mga kababayan, naku, Diyos ko, nakakasayad, nakakabaliw. Yung ating pag-uusapan, itong kay Lustay, si Lustay, mga kababayan, Diyos ko. Alam nyo, sa totoo lang, natatawa ako, mga kababayan. Bakit? Alam nyo, meron akong bibitawang salita, ha. Gusto kong reaksyonan itong si Sara, si Vice President Sara. Like po tayo, mga kababayan. Salamat po. Gusto kong reaksyonan itong si Vice President Sara Duterte. Alam nyo, i-content mo, idol, may threat sa buhay ni PBBM. Ma'am Maria Lourdes Prodoso, actually po, mga kababayan, hindi naman po natin pwedeng katakutan yan kasi si PBBM po is meron naman po siyang kumpleto naman sa security yan, 'di ba? Maliban na lang kung talagang mga security niya ay magtaksil sa kanya. So ngayon, mga kababayan, or maliban na lang sa mismong kamag-anak niya ang papatay sa kanya, no? Parang si Ninoy. So ngayon, mga kababayan, ganito 'yan. Gusto kong reaksyonan itong patungkol kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo ba, mga kababayan, natatawa ako. Kasi meron nga tayong kasabihan na hindi po problema ang gumagawa ng tao. Tao po ang gumagawa ng problema. Diba, gets nyo po ba? Wait lang po. Sa totoo lang, mga kababayan, no? Gusto ko lang reaksyonan. Hindi po problema ang gumagawa ng tao, 'di ba? Tao po ang gumagawa ng problema. Ngayon, mga kababayan, sabi niya, inaasahan daw niya na idadawit daw siya dito sa flood control corruption kasi nga malapit daw siya kay Bongo at malapit daw siya. Syempre si Bongo daw ay personal aide ni Digong, so may possibility daw na idadawit siya. Ngayon, gusto ko lang reaksyonan. Anong ikatakot mo, 'di ba? Kung idawit ka kung wala ka namang kasalanan. 'Di ba? Si Risa Force hindi naman po. Salamat po sa pag-care. 'Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, wala ka namang dapat ikatakot, 'di ba? Wala ka namang dapat ikatakot kung sakali man na tawag dito, idawit ka. Kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang masama at wala kang ginawang kababalaghan. 'Di ba? Ngayon, kasi ganito 'yan, mga kababayan eh. Alam niyo, sobrang defensive ni Sara. Bakit niya sabihin sa sarili niya, alam ko na ako, ikukunik nila ako diyan, idadawit ako nila diyan, isasali nila ako diyan. Kasi ganito 'yan eh, kasi ganun 'yan eh. So bakit nauna ka? 'Di ba, kasi ang iisipin ng tao niyan, guilty. 'Di ba? Ma'am Paz Lopez, maraming salamat po. Ang isipin ng tao diyan, guilty ka kasi bakit? Nauuna ka eh, hindi ka naman kasali. 'Di ba? Hindi ka naman kasali, bakit mo sasabihin sa sarili mo ito, pakinig ko sa inyo, ha. Syempre hindi naman tayo fake news dito, naman tayo si Banat Bay, 'di ba? Pilitin siyang ipitin ng administrasyon sa isyu ng maanumalyang flood control projects. May panibagong banat din ang bise kay PBBM matapos sabihin ng Pangulo na hindi siya madadawit sa iskandalo. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Confident si Vice President Sara Duterte na hindi siya may uugnay sa flood control scandal. Wala naman daw kasing hawak na kahit anong flood control project ang OVP at maging ang... Hindi. Confident daw siya na hindi siya madadawit sa flood control issue or flood control anomalous. 'Di ba? Sino bang nagdawit sa kanya? Hindi, kasi kung ito, syempre itatanong to ngayon ng mga reporter kay Yusek Claire Castro. Yusek, ano pong masasabi mo sa sinabi ni Sara Duterte na baka bandang huli idadawit siya dito sa flood control kasi si Bongo ngayon ay pinag-initan di umano ni Boying. Syempre, ang isasabi ni Yusek Claire Castro, sino bang nagsabing dawit siya? At sino bang nagsabi na confident siyang hindi siya madadawit? Di siya lang din naman. Alam niyo, minsan matatawa ka mag-isip, buang ba to si Sara? Di ba? Buang ba to? Alam mo, yung siya yung nagtanong sa sarili niyang sagot? Di ba, kita niyo? Siyempre tatanungin to. Siyempre, ang mga reporter, alam mo naman ang mga reporter,
Pupunta yan ngayon doon, mag-press briefing si Yusek Castro niyan. Tapos tatanungin, Yusek, anong pong maging reaction mo sa sinabi ni Vice President Sara na idadawit daw siya dito sa flood control, pero confident naman daw siya na hindi siya madadawit kasi wala naman siyang mga flood control project, wala naman siyang mga ghost project. Siyempre, ang sagot ni Yusek Castro diyan, sino bang nagsabing dawit siya? At di ba, sagot din naman niya na hindi siya madadawit, so anong ikakabahala niya? Di ba? Oo, ay maraming salamat po Ma'am MG Aquiliska. Maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much po. Di ba? Oo, syempre ang sasabihin ngayon ni Yusek Claire, sino bang nagsabi na dawit siya? At di ba sinagot naman niya na hindi siya dawit at confident siya ngayon wala siyang flood control project. Hindi siya sangkot. Di ba? Maraming salamat po, Ma'am Lynn Sudo, sa iyong super sticker. Alam niyo, natatawa ako, medyo may pagkapraning na talaga itong Vice President natin. Di ba? Oo, alam mo, Lotuski Lapis. O, di ba, ang pangit ng pangalan mo, Lapis. Putang ina, Mongol, ano ka ba? Mongol 1, Mongol 2. Di ba? Wala namang nagsabing idawit siya. Bakit napaka-defensive niya? Pangalawa, wala namang nagsabi sa kanyang idawit siya. At sinagot niya rin naman na hindi siya madawit kasi wala naman siyang project. So, anong kinabahala niya? Bakit nauuna siya? Di ba, tanong ko lang, mga DDS, di ba bubo kayo mahirap intindihin? O, alam ko yan na hindi nyo masagot. Di ba? Biruin nyo yan. Sabi niya, alam niya na iipitin daw siya. Alam niya na madadawit daw siya. Bandang huli sa kanya din daw ang bagsak. Pero sino bang nagsabi na idadawit siya? 'Di ba? Sino bang nagsabi na sangkot siya? 'Di ba? Ken totoo ba na si Digong ay laya na? Naku. Alam niyo sa Bisaya yung laya, yung ano na, ang tawag doon, lanta. Totoo, laya na po siya. Lanta na siya doon sa loob ng kulungan. 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang may sayat na talaga, nakakatakot. Oo, alam niyo yung kailangan niya ng psychiatrist. 'Di ba? Diyos mio Marimar, mamaldita, hello po. Kung ano-ano ang sumasagi sa isip ni Sara. Oo, hindi ko maintindihan. Siguro parang namaligno yata yan siya sa mga lugar na pinagpupuntahan niya. At alam ko doon yan siya sinaniba ng masasamang elemento at masasamang espiritu. Yung niyakap niya yung kahoy doon sa puno sa dahig. Oo, parang sinaniban siya ng espiritong elementong Dutch national. Diba? Alam ko, parang sinaniban siya ng espiritu ng Dutch National doon. Dapat kay Vice President Sara magpa-neurotest na siya. Dapat magpa-psychiatrist na siya. Di ba kasi kakaiba na? Biruin mo ha. Just try to imagine. Hindi po problema ang gumagawa ng tao. Tao po ang gumagawa ng problema. Kaya sabi niya, bandang huli daw, alam na daw niya ang kahinatnan, yung conclusion, consequences, na idadawit daw siya dito sa flood control corruption. Ngayon, sino po ba ang nagsabing idawit siya? At sino po ba ang nagdawit sa kanya? Napaka-advance niyang mag-isip. Ngayon, sinabi niya rin mismo na confident naman daw siya na hindi daw siya madadawit kasi wala naman daw siyang mga project mula sa DPWH. So, di ba para siyang tanga? Kita nyo yan? Buang talaga siya. May sarili siyang mundo. Connected. Ito, sunod. Mga kababayan. Ang DepEd noong siya pa ang kalihim nito. Makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. Pero alam daw ng PISE na susubukan pa rin siyang i-implicate sa issue. Papaimbestigahan na kasi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa DPWH ang kaugnayan ni Senator Bongo sa government contractors na sina Sara at Curly Discaya. Dapat lang naman talagang imbestigahan. Kasi dito sa ating bansa walang favoritism. 'Di ba? Dapat talaga na pag-aralan, imbestigahan, kalkalin, busisihin kung sakali man na may pananagutan, 'di ba? Kung sakali man na
may anomalya, sangkot sa anomalya, kailangan niyang harapin. Kailangan niyang panagutan. 'Di ba? Oo. Kasi hindi naman po pwede. Diyos ko, Marimar, okay lang sana kung si Bongo ay walang tatay na nagmamay-ari ng CLTG Builders. Okay lang din siguro si Bongo kung walang kapatid na nagmamay-ari ng Alfrigo Builders. 'Di ba? So, yun ang totoo. Ang problema kasi mga kababayan, meron kasi siyang kapatid na nagmamay-ari ng construction company na which is tinatawag na Alfrigo Builders at tumanggap ito mula sa DPWH ng almost 326 million project. So, hindi po natin yan makaligtaan na talagang si Bongo ay maiimbestigahan. Kasi bakit? Meron kasi sa saligang batas, uulitin ko po, na kapag ikaw ay isang may posisyon sa gobyerno or miyembro ng gobyerno or may katungkulan sa government, kung meron ka mang kamag-anak, kapamilya, or malapit sa'yo, kaibigan, na merong construction company na tumanggap ng proyekto mula sa government, ay hindi po yun pwede. Kasi po ang matatawag po dyan ay conflict of interest at pwede po silang makasuhan ng plunder. Ang plunder case po ay walang piyansa. Habang buhay po yung pagkakulong. Maliban na lang kung bigyan ka ng amnestia or pardon ng presidente na malapit sa'yo. So, absuelto ka, parang si Gloria. 'Di ba? Parang si Era, ganon. So ngayon, mga kababayan, so ano pong ikinakatakot ni Bongo kung imbestigahan siya, kung pag-imbestiga siya at mapatunayan niya na wala naman siyang sangkot, wala siyang kinalaman, 'di ba? Pero para sa akin, napaka-imposibleng wala kang kinalaman, nasa gobyerno ka, tapos yung tatay mo tumanggap ng proyekto, alam nyo namang bawal yun. Tapos yung kapatid mo tumanggap ng proyekto na alam naman yung bawal yun. So kung ako ang paiisipin, sa 100% sangkot ba si Bongo? Yes, 80%. Naniniwala akong sangkot siya. Bakit? Hindi ba niya naipaliwanag sa kanyang pamilya? Hindi ba niya na-explain sa kanyang stepbrother na, ay, huwag kayong tumanggap mula sa gobyerno na proyekto. Kasi bakit? Nasa government ako. Baka sumabit ako dyan. 'Di ba? So, ngayon kung ganun ang pananaw ni Sara na baka sakaling idawit siya bandang huli, 'di ba? So, problema na niya yan. Anong ikinakatakot niya? Kung ako sa totoo lang, kung halimbawa idawit ako, investigate. So be it. Investigate whatever you want to investigate. 'Di ba? So kung mapatunayan ninyo sangkot ako, di kulong. O kung hindi niyo napapatunayan na sangkot ako, di kayo ang makukulong, babalikan ko kayo. Ganun lang. 'Di ba? Anong ikakatakot? Ano ang ikinabahala? Kung alam mo sa sariling malinis ka, and then go. 'Di ba? Sige, imbestigahan nyo. O sige, kalkalin ninyo. So kung wala kayong makitang makalkal dyan at wala kayong maibato sa akin, humanda kayo kasi babalikan ko kayo. Ganun lang. Anong kakatakutan mo? 'Di ba? Ang problema kasi dyan mga kababayan, ganito yan Noong 2016, 2017, 2018, 2019, si Sara Duterte po ay mayor ng Davao City. Ngayon mga kababayan, hindi ko po masabi sa 100%, siguro mga 30% dawit po talaga siya dyan. Bakit? Kasi po mga kababayan, yung mga proyekto po ng Davao City ay hawak po yan ng city government and also the mayor's office. So napaka-imposible po na ang mayor ay hindi alam ang mga proyekto na ginagawa sa kanyang syudad. 'Di ba? Pangunahan ko na kayo. Madadawit po talaga siya sa 100%, no? 30% dawit talaga siya diyan. 70% doon na 'yun sa mga kontraktor at sa DPWH. Ngayon, kung yung mga proyekto doon ay wala namang substandard, wala namang ghost project, lahat naman 'yun ay okay, pulido, solido, 'di ba? Maganda ang pagkagawa. So, wala kang dapat ikatakot. Ngayon, kung yung pinapagawa dyan ng mga kalsada, may biik dyan, may naputol dyan, merong hindi na madaanan, pero
dapat ang tagal kasi, alam nyo sa totoo lang mga kababayan, yun dapat mga kalsada dyan, yung mga schools, mga buildings, mga irrigation, kung ano-anong project no, na sakop ng syudad, ay kailangan alam po ng mayor yan. Ngayon, hindi po yan aaprubahan ng city government kung hindi pipirma si mayor. Ngayon, ang kinakatakot ni Sara, baka daw idawit siya. Madadawit po talaga siya dyan kung meron mang proyekto sa syudad noong si Bongo ang humawak at ang CLTG Builders na pagmamayari ng tatay at pamilya ni Bongo, kung meron mang palpak na proyekto dyan, madadawit po siya. Bakit? Hindi naman po yan gagawin ng CLTG Builders or iba pang mga contractor, yung Genesis 88, no? Yung mga contractor dyan sa Davao. Kung meron ng proyekto dyan sa Davao City, hindi po yan basta-bastang gagawin nila kung hindi pipirma ang mayor. So kung tutuusin, si Bongo po ay inawardan ni Digong ng almost 6 billion project ng DPWH sa pamamagitan ng CLTG Builders na pagmamayari ng tatay ni Bongo. 'Di ba? Alam niyo ba ibig sabihin ng CLTG? Si Christopher Lawrence Bongo. Tureso o Tusero Go. CLTG Builders. Yan po ang meaning ng CLTG. 'Di ba? CLTG Builders. Christopher Lawrence Tusero Go. Hindi nyo ba alam? Alam nyo na. Kung anong meaning ng CLTG Builders. 'Di ba? Christopher Lawrence Tusero Go. Tureso ba o Tusero Go? Di ko alam kung anong middle name niya. Kaya po tinawag siyang CLTG Builders. So ngayon mga kababayan, kung naalala nyo po, presidente po si PRRD noon nung inawardan si Bongo ng almost 6 billion. 'Di ba? Tesoro Go. Ayan, CLTG Builder. 'Di ba? Mali ba ako? Tama, Sir Elijah Silibre. So ngayon mga kababayan, hindi 'di ba? Hindi nyo CLTG. Di Christopher Lawrence Tesoro Go Builders. Di kanino ba 'yan? Diyos ko. Lukuhin yung lilang ninyo. Ano bang meaning niyan? Tanga-tanga lang ang hindi nakakaalam. 'Di ba? Ganun 'yan. Kaya sasabi ni Sara na posibleng idawit daw siya or madawit daw siya. Sa 100%, 30% madadawit siya diyan. 'Di ba? Sa 30% madadawit siya kasi mayor siya. Sabi nga ni Jinggoy Estrada, mayor din siya noon. Napaka-imposible naman na ang proyekto ng syudad ay hindi malalaman ng mayor. 'Di ba? Opo, Ma'am Glory Sanchez. 'Di ba? Napaka-imposible naman na ang proyekto ng syudad na gagawin sa syudad or sa lalawigan mo, napaka-imposible na hindi dadaan sa mayor's office yan. Nakikita po ng mayor's office yan. Kaya mga kababayan, kaya si Sara advance siyang mag-isip, 'di ba? Kaya advance na niya sinabi na, alam ko, bandang huli niyan, madadawit ako niyan kasi kadikit sa akin si Bongo. Tapos, 'di ba, administrasyon ni PRRD, binigyan ng proyekto si Bongo. Ay malamang madadawit ka talaga diyan kasi syempre, 'di ba, mayor ka noong panahong presidente ang tatay mo. 'Di ba? Oo. So ngayon, mga kababayan, presidente ang tatay mo, mayor ka sa Davao, napaka-imposible naman natatanggap ng project ang tatay ni Bongo na si LTG Builders na hindi mo idadaan sa'yo. So, nauna na siya ngayon. Pumutak na siya. 'Di ba, may kasabihan tayo na ang manok, yung putak ng putak, siya yung nangingitlog. So ngayon, mga kababayan, 'di ba? So ngayon, mga kababayan, ano ba 'to? Madadawit ba talaga siya dyan? Hindi ko lang alam. Depende na lang yan sa investigasyon. Alam nyo, just isip-isip Ano ba sabi ni Jinggoy? Diyos ko po, naging mayor din ako. Napaka-imposible naman na hindi alam ng mga mayor yan. Idadaan nga yan sa lamesa ng mayor bago yan aprubahan at magawa ang mga proyekto na yan. Kaya nga si Yorme Isko Moreno ng Maynila, galit na galit at siningil ang mga diskaya ng tax kasi nga kumuha sila doon, nag-operate sila doon, hindi naman sila nagbayad ng tax.
'Di ba? At pero yung time na yon na nag-operate sila dun sa Maynila, hindi po si Isko ang mayor, kundi si Hani Lacuna. Oo, kaya ngayon, kinalkal ni Yorme, nag-operate ang mga diskaya dito, gumawa sila ng proyektong ganyan, nag-ano sila dito ng ganyan-ganyan na wala man lang permit, so sisingilin ko sila. Sabing ganyan ni Yorme. So, napaka-imposible na hindi po dadaan sa opisina ng mayor yan, na hindi mo naman yan i-allow mag-operate dyan ng walang permit. Diba? Gagawa ka nga lang ng bahay, kukuha ka na ng building permit eh. Sabihin niya sa aking mali. Talaga madawit ka dyan. Sabi ko sa'yo. So, bonus na yan kung lahat ng proyekto dyan ng CLTG, walang ghost project. Bonus na yan kung lahat ng proyekto dyan ng mga contractor sa Davao, walang substandard. Kung may substandard, talagang dawit ka. Kung walang substandard, di anong sabi ni Marcoleta? Safe ka na. Diba? Kung walang substandard, kung walang ghost project, ang sabi ni Marcoleta, safe ka na. Diba? Kung merong substandard, kung merong ghost project, ay hindi ka safe, dawit ka. Diba, Ma'am, Acuna Shanti. Ayan, ay kay Francesca Nieves. Ayan, may love shoutout po. Diba, cash true? Mali ba ako? Ma'am Lily Tonini? Sir Kendry? Diyos ko. Yan nga sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ulitin ko sa inyo ha. Uulitin ko at uulitin ko. Kung talaga mang may anomalya, dawit ka. Kung wala ka mang anomalya, wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ikabahala. Baka naman sabihin mo, mapipilay ka na para kang si Bong Revilla. Diba? Parang baka sabihin mo, maoperahan ka sa liig para kang si Gloria. Hala, Bong Revilla, Gloria, Sara. Hala, magkalapit yung end ng pangalan. Bong Revilla, Pilay. Gloria, bracket. Sara, si Sara ang sunod? Diba? Diyos ko, ito pa, sabi ni Leonie Marcelino, if not flood control, dyan naman yung mga ghost health centers, ICC, at Parmali. Diba? Kaya nga, Diyos ko, dyan nyo yan malaman mga kababayan. Kaya pumutak si Sara na, sabi niya, iginiit ni Sara na iipitin daw siya, at bandang huli, madadawit daw siya sa mga issue dyan sa DPWH project. Talagang madadawit ka dyan kasi mayor ka noon eh. Diba? So, hindi po ma-ooperate ang isang proyekto ng gobyerno hanggat hindi dumadaan sa opisina ng mayor. Kasi bakit? Kukuha ng permit yan bago sila mag-operate. At pangalawa, syempre magbayad ka ng tax kung magkano yung ginawa mo doon. Halimbawa ako contractor, tapos pinatayo ng DPWH yan dyan, syempre kikita ako. Malamang magbayad ako ng tax sa City Hall niyan kasi syempre malaki ang komisyon ko dyan. So, napaka-imposible man magtayo ka ng project, hindi ka dumadaan sa City Hall. Take note, ang mga issue kay Bongo sa tatay niya at sa kapatid niya ay panahon po yung Presidente si Digong. So, noong panahong Presidente si Digong, 2016, 17, 18, 19, 20, 22, ay mayor ka. Diba? So, huwag ka na magtaka kung madawit ka. Alam na. So, ipagdasal mo na lang na walang makita ang DPWH at ang ICI na mga ghost project at maanumalya ng mga flood control, di ba? Di ba? At yung mga hindi tinatayo. Ngayon, kung masilipan kayo dyan na substandard, yung makikita mo, di ba? Minsan, mga kababayan, sinong naka-experience, ang kalsada niyo binubutas. Binubutas kahit maayos pa naman. Tapos, magugulat ka, yung dito, bagong gawa, 3 linggo pa lang, lubak wala ng simento, butas na. 'Di ba? Sinong nakaka-experience niya? Nanay Minda Valdez. 'Di ba? Maraming ganyan. So, ibig sabihin, 3 linggo pa lang ginagawa, butas na yung kalsada. Ibig sabihin, ang tawag dun ay substandard. 'Di ba? Substandard yan. Tapos makikita mo minsan, yung kalsada, nahahati sa gitna.
Anong ibig sabihin yan? Substandard yan. Walang bakal. 'Di ba? Magugulat ka, 'di ba? Yung kalsada dapat buo yan eh. Pero magugulat ka yung kalsada hati sa gitna. Walang bakal sa gitna. Yung simento may space. Parang ngipin ni Milay Hontiveros. 'Di ba? Contiveros ba? Hontiveros. So, ibig sabihin yan, substandard. Ngayon, pag may mga flood control na masisilipan dyan, tapos nabiyak-biyak yung nabiyak-biyak yung gilid, tapos malalaking bato lang bakal, ibig sabihin, substandard yan. O kung nasilipan ka niyan, umaray ka na. 'Di ba? Kaya siguro, sa totoo lang, kaya siguro nagkakaganyan siya kasi alam niya sa sarili niya na madadawi talaga siya. Oo, yun yung sinasabi niya, madadawi talaga siya. Kaya antayin na lang po natin sa investigasyon na yan. Kung sakali man na maimbestigahan at mapatunayan na dawit siya, doon na siya umiyak. Pero wala eh. Alam mo yung hindi ka pa kinurot, umiiyak ka na. 'Di ba? So yun po yun na. O, hindi ko na masyadong habaan.